palakpak ng Hallelujah! Atin pong muling bubuksan at papasanin ang ating tema ngayong araw na ito sa 36th anniversary ng chapter po ito, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. The Bible says, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Sa Tagalog naman mga kapatid ko, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesus Kristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pakapakan natin siya kayo sa daan. Lakas na palakpak. Sabi ko sa mga happy anniversary. Okay, salamat po sa mga sumuporta. At sabi ko sa mga happy ka ba? Sino happy ka sa mga happy birthday? At sa mga sumuporta naman po, maraming salamat. At po, kumbaga, napakaganda sa buhay po natin. Kaya talaga tayo mga anak ng Diyos kung suportahan lang. Amen po ba nyo? Sabi ko sa inyo tabi, suportahan lang. Tahan lang. Maganda yan. So, pagkakataon po ng Panginoon na binigay sa atin ang tatlong bagay ang aking i-share sa inyo sa ating ibang sa atin pong tema, mga kapatid, sa pananampalataya. Tatlong bagay na magbibigay sa atin lalo ng inspirasyon. No? Tatlong salita na maglalagay sa atin po ng karagdagan sa 36th anniversary po ng chapter na ito. Hindi ko makakalimutan ito kapag siyempre. Ang konsepto, ang 1 Corinthians chapter 1 verse 9, the concept of the gospel, ang kapatid ko na aking mapanghahawakan. Sabi ko ni San Pablo, God is faithful. Yan. Sabi ko sa iyo kami, God is faithful. Ang Diyos. At ito ang isa sa matibay at matatag na mapanghahawakan ng mga mananampalataya. Especially po sa mga matatagal na ho, sa gawain, ng mga ano. Sino na po umabot ng 36 years, taas po ang kamay. Yan, salamat po sa mga umabot ng 36. Ano po, no? At syempre, doon naman sa hindi umabot, congratulations pa din. Kasi kabahagi tayo eh. Sa atin po, sa August 42nd anniversary na po tayo. Diba? Ako din na umabot ng 42nd eh. 1990 po ako pumasok sa gawain ni El Shaddai. So that 1990, salamat sa Panginoon, until now, niyaga ko ng Diyos. At pagdating sa karanasan, marami ka rin yung mga naging karanasan. Pero, ang karanasan, kapag kasama ang Diyos, lalong gumaganda at tumitibay. May mga ups and downs ng ating paglilingkod. Walang naglingkod ay hindi nakaranas ng ups and downs. Minsan pa nga, ang kapatid ko sa kanyang pamilya, minsan naman, ang pinakamahirap sa sarili mo. Di ba? At ang kaaway mo ay sarili mo, ay siya, patay ng balahan. Diba? Kaya na yun ang ating pinaghahawakan. Kaya tatlong konsepto sa God is faithful, na kapatid ko na ating makikita. First, it's all about the unwavering divine faithfulness. Yan. Sabi mo sa inyo katabi, unwavering divine faithfulness. Pag sinabing unwavering, hindi nagbabago. Hindi nawawala. Anong verse na si San Pablo din ang sumulat, mga kapatid ko, na kanyang binanggit. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat rin. Tapat pa rin. Hindi lang tapat pa, sa pamati pa. Hindi lang sa pamati, pambangga pa. Diba?
Ang Diyos ay tapat pa rin. Kaya nga ang words na unwavering, pag sinabi yung unwavering, hindi nagbabago. Kung tayong tao nagbabago, ang tao ay pwede magbago, si El Shaddai hindi magbabago. Mas lalo ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga anak. Simulan sa pool ng magsimula ang ministry nito to Brother Mike, hanggang ngayon, mga kapatid ko, parang simbahan lang, no? Ang simbahan, ang daming pagsubok na inabot. Pero dapat ang Diyos sa simbahan. Nang sabihin ni Kristo, walang sino man ang makapipinsala ng aking itinayo. No? Ang daming mga nangyari sa simbahan. Sa pag-aaral ko natin, alam niyo, ang ganda ng history ng simbahan, dumating po yung time, dalawa ang naging santupakan natin. Nagkaroon din ng problema. Dahil pero, nagtagumpay pa rin. Bakit? Because of His unwavering divine faithfulness. No? Kaya tayo, si Brother Mike, humihina man, si Brother Mike, ganun man siya, pero ang gawain niya siya dahil hindi mawawala kasi ang katapatan ng Diyos ay ating nararanasan. Amen po ba? Siyempre, ang ating punong lingkod, nakakahilan na din. Pwede na nga po, na-bless po ako, nag-aabang po ako sa angkin, ay dumating si Ma'am Belen, siya po ay lumalaw, nakapag-bless po ako, kamusta ka na, okay naman po ako ma'am, sabi ko, at siyempre, malaki namin pinipray si Brother Mike, sabi ng ating minamahal na Ma'am Belen, salamat sa mga panalangin ninyo. Ayan, no? Kaya, lagi natin ipanalangin ang ating pulong lingkod. Amen po, no? Wala man siya physically, alam natin ang ministry, sabi nga ng professor namin, ikaw at ako, tayo ang tatayong Brother Mike sa kapanahunan para ipagpatuloy ang kawain ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Sabi mo sila kami, kahit hindi matapat, si El Shaddai, tapat pa rin. Amen po, no? Kung ang Diyos hindi tapat sa atin, malamang matagal ko na ang mundo. Kita mo, alam nyo, isang paborito kong kartong karakter. Tayo, may naman tayo sa karton, no? Lahat tayo mga mahilig sa karton. Ang isa ko sa paborito kong karton karakter na namamangha ako na pinakamayamang karton karakter sa lahat ng karton. No? 1 Corinthians 1:9, the unwavering divine faithfulness of God. Ha? Kaya, ito tayo, kahit si Brother Beethoven, dumarating din po yung time, naghihina din ako, walang tao naging naghihina. Dumarating ang time, nakakaroon tayo ng mga emosyon, no? Kasi tayo mga tao, mag-emosyon, no? Mas tayo yung mga nagkaka-edad-edad na, nagkakaroon na ng imot-imot, pag hindi mo na text, ayan, nasa mga pag hindi napansin, nakakatampurutan na, diba? About the unwavering divine faithfulness. The second, it's all about the fellowship in Christ. No? Pag sinabing fellowship, sabi po sa Tagalog, nakipag-isa. Iba naman po ay pagsasama. Sabi po sa inyo tabi, tayo ay sama-sama. Amen. Para mag-asawa lang sa hirap at ginhawa. Tayo mga partners, no? Yung naman talaga sa gawain talaga, masarap ang may fellowship. Minsan, nanlinis mo rin pag uma-absent ka ng ilang beses. Tama? Tama? At alam nyo, walang pinakamasarap, etong sama-sama tayo sa gawain. Kasi, totoo lang po, kaya pinagin ng Lord ng simbahan, mahalaga ang fellowship. Mahalaga ang kapatid. Minsan, kaya may sister ako nakausap, Brother Beethoven, sana huwag nang matapos ang prayer meeting. Pwede ba yun? Pwede ba yun?
Amen po ba? Amen. Matatapos eh. Maya-maya uwian na tayo. Kaya sabi ng Bible, God is faithful who has called us in fellowship with Christ Jesus. Mahalagang nagsasama-sama tayo. Ang isang ibig sabihin po ng fellowship, mga kapatid sa pananampalataya, fellowship is all about entering into an intimate, active partnership and shared life with Him. The ultimate, sabi rito, the intimate, active partnership. Partner, tama-tama ginawa sa atin ni Brother Mike. Ano? Tayo ay prayer. Partner. Prayer. Partner. Tayo ay prayer partner. Prayer partner kita. Prayer partner mo ako. Di ba? Fellowship. Yung fellowship na to, yung pagsasama-sama natin sa gawain ng Panginoon, ang isa sa pinakamagandang nagagawa nito, lumalakas ang ating pananampalataya at nai-inspire ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Dahil ngayon, Lunes, bukas kumate ng amin, sabi niya, thank you Lord, Tuesday na naman. Pag napunta ka ng amin, Saturday, thank God, Saturday na naman. Pero pag ayaw mo na, may sangko na naman sa hindi naman pwede, no? Dadaan naman talaga. O, kaya sabi mo sa yung katabi, harap ka katabi. Ano yung katabi mo? Diba? Pag nawala naman siya, hindi siya kumakit. Mahanapin mo naman siya, Lord, nasa na ang katabi mo? Diba? Ang masakit niya, pag nag-away na kayong dalawa, sana nawala ka siya. Ay, huwag naman. Diba? Yun ang masarap na tinuro ni Brother Mike sa atin. Kaya ang tayo eh. Kaya yung pagiging tapat ng Diyos, nilagay tayo sa pagiging pag-isa, sa pagsama sa kanyang bugtong na anak, para magtulungan tayo. Sabi ko sa katabi, katulong kita. Katuwang kita. Amen po? Amen. Katuwang tayo sa gawain ng Diyos. Tandang mark, ginagamit ng mark. Bakit ng mark? Alam niyo itong ng mark, malapit sa puso. O, sino may magpepreno? Hindi yung malapit sa puso mo. Asawa mo, anak mo, manugang, bayaw, balaki, ay hindi malapit sa puso yung balaki kaaway. Yung manugang, kaaway din, kaya hindi malapit sa puso. Ano? Pero pag kinasal na sila, sa ayaw at sa hindi, manugang mo na yan, ipagdadasal mo na yan. Malapit na yan sa'yo. Ano ba yung isang malapit sa puso? Yung kaaway. At yung may utang sa kanya. O kaya yung pinag-pray natin yung malapit sa puso. Di ba? Pag masabi yung asawa mo, kapag ang asawa mo yung away, ayaw mo, hindi pwede. Asawa mo na yan. No? Maliban na lang pala na. Pag-byuda na, nanay, ayos na. No. Ayun, pag hindi naman byuda pa, buhay pa si tatay, kasama pa sa prayer yan. Eh, paano pa tayo nasa ibang bahay? Kahit nasa ibang bahay, kasama sa prayer. Kaya nga bahay, prayer. Amen? May buhay sa dulo. Sabi nyo sa sisig ka usap ko, Brother Ben, sawag-sawa na ako. Sabi mo, yan ba kung gagawin? Kasi ang tao na ipag-isa kay Kristo, kaisa ni Kristo, kahit hindi mo masuko eh. Pag-aalala ka pa rin ng prayer, pagpalain mo siya, nasa mo siya, tumusay mo siya. Ano ginagawa siya? At least kahit nagigigil ka, nagtaas. Nasa mo siya.
ating teacher kasama sa prayer natin, no? Para pag nagtutulog sila kasama si Kristo. Di ba? Hindi nila hinihiwalay si Kristo. Okay? Yung pinakamataas, the center figure. Bakit pinakamahaba ito, mga kapatid ko? Alam niyo yung pagpipray ko dito, yung mga nasa authority, pinakamataas, the Pope, the priest, the bishop, servant leader, core groups. O, si Brother Rico, bilang inyong DIC, Brother Justin, hindi po baga. O, yan, mga pinakamataas, no? Ito na ng ring finger. The ring finger, ang ipag-pray mo sa ring finger, yung mga vulnerable, yung mga mahihina, may sakit, distress, depress. Yan, mga nakakaranas ng ganyan. Kaya na ring finger, kasi 70% daw sa pag-aaral, halos pamilya, wasak. Diba? Kaya sasama natin sa prayer na bubuuin ng Panginoon, bubuuin ng Diyos. No? Yung pinky finger, the pinky finger, kaya ito ang pinakamaliit. Sino to? Siyempre ikaw. Ikaw. Sir, para ano, mapapasensya, magtyaga. Baka nasagad sa marami, wala ka na palang pasensya. Nagagalit ka na pala. No? Ayaw ko na. Kaya, masamang ipagdasal ang sarili. Para, Lord, pasensya. Lord, dagdagan pa. Lord, 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 Lord. Amen. Sarili. Sama sa prayer yan. So, yun po yung isa sa magandang tinuro ni Pope Francis na nagtagay sa puso ko na inspirasyon. Kaya lagi natin sinasama ang nakatataas. No? Fellowship, sabi ko sa inyo kami, fellowship. No? Ang fellowship, it's all about entering into intimate, active partnership and shared life with Him. Kaya tayo ay nagpapahagi. No? Binabahagi mo yung buhay mo sa kausap mo. Ako po bilang preacher, binabahagi ko yung buhay ko dahil kay El Shaddai, ang dami kong naranasang pagpapala. No? Simulan sa pool, ng paglingkod ako sa Panginoon, mga ups and down ng buhay. Pero dahil nakipag-isa ako, kaisa ko ang Panginoon, kasama ko kayo. Ang dami kayo nagpipray din sa akin. Nung nakaraang prayer ko, isang blessing dumating sa akin. Papunta ako sa pupuntahan ako sa Dasma. Ako, biglang nag-u-turn yung sasakyan ng kotse. Hindi praise God, napagpa ko yung kotse. Sana nakamotor ako ngayon, kaso wala. Nasira ko yung motor. Sabi ko kay El Shaddai, at least motor lang ang nasira, hindi ako ang nasira. To God be the glory, palakpakan pa rin po natin si El Shaddai. Yung mag-iingat ka rin ng Diyos talaga mo. Talaga, may sulat ko sa paa, pero okay na mo. May sulat ako dito, pero okay na, magaling na. Ang bait mo ng Panginoon talaga. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. At least pinaparanas mo maraming bagay para patunayan lang kapag kaisa mo si Kristo, hindi ka talaga iiwanan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen? So, yan po yung pangalawang konsepto o salita na kung saan maglalagay ng inspirasyon sa iyo, the unwavering divine protection, the fellowship in Christ. And number 3, mga kapatid ko, it's all about security until the end. Yan. Sabi mo sa inyo katabi, security until the end. May seguridad tayo kay El Shaddai na tapat na tumawag sa iyo at tumawag sa akin. Security until the end. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew chapter 28, di ba? Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. And si Pablo ay sumulat sa 2 Corinthians
or 2 Timothy chapter 3 verse 3, mga kapatid sa pananampalataya, ang ganda ho ng isinulat po ni San Pablo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, basahin ko po sa NIV translation. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Protect you from the evil one. Ha? Palalakasin ka ng Diyos. Sa katapatan ng Panginoon, palalakasin ka na. Kaya na security until the end. Ha? Yan ang matibay na pagpapanghahawakan natin sa pagiging katapatan ng Panginoon. The unwavering divine faithfulness, the fellowship, and the security until the end. Kaya sa binagyan ng Diyos, pag nagising ka, blessing. Kahit may sakit, amen. Kahit marami kang nararanasan, bakit may seguridad kang maaasahan sa Diyos. Nakakauwi tayo ng maayos, nag-disgrasya tayo. Kanina na nagkakat ako sa BNRT, huwag yung umata pa, mga kapatid ko, hindi ko napansin yung elevated na daan. Pag pinako ay salamat sa Diyos, iningatan pa rin talaga tayo ng Diyos. Pag uwi natin ang bahay, salamat. Pag nakakarating tayo sa gawain, salamat. Diba? Kasi may siguridad naman talaga kailan siya na eh. Tama? Tama? Kahit minsan, sa mundo, kakaba-kaba, mga nababalitaan natin, at di salamat, may siya tayo. Pag-alis ng bahay, pag-uwi ng bahay, alam natin, secure ang bawat isa sa atin. Amen po? Amen po ba? Oh. Kaya, honestly, kahit hindi sa may pangamba, pag may siya ka, nawawala yung pangamba eh. Napapalitan na ang lakas. Sino sa atin na may karamdaman? Ako rin ba dumaranas ako niya? Salamat sa Panginoon. Medyo tumataba-taba na ako. Dati na nagayayat po ako, nagasulat ako sa paa. Ha? Ngayon din naman, ay mga sweet lover, mga media. Anong media? Anong media? Diabetic na. Oh. Pero hanggang nabubuhay tayo, salamat sa Diyos, lumalakas pa rin tayo. Diba? Hindi masama uminom ka ng maintenance. Hindi masama magpa-doktor. Pero ang masama mo yan, kahit naranasan mo yan, ako lang, sige lang, alam mo, andyan siya tayo. Ha? May security, may secure. Nasa-secure tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Basta hanggang buhay ka ba, nagising ka ba? Ano yan, kahit sakit mo, ang sakit mo, stage 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Wala ko naman. Stage 1 to 5 na naman. Eh kahit kung stage pa yan, basta alam mo may tension ka, may tension tayo, alam natin mapagkakaling tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Diba? Ako nga po, pinagkat sa akin yung picture na isang kasama natin, Christian, ang bayad-bayad na nakausap mo yung kasama na kanina sa Nukusulitan, basta tayo ang ganda ng buhay. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Amen? Kahit minsan kung nakanta ka na, diba? Minsan, dahil natin mga nararanasan, salamat ka na lang may siya tayo. Sabi mo sa ito tabi, salamat! May siya tayo. Kasama ko dyan, mga kapatid, lahat ay nag-enjoy natin ang lahat eh, di ba, no? Turo pa nila naman, mag-enjoy. May pera ka, mag-enjoy. Wala kang pera nanay, mag-enjoy. Paano mag-enjoy? Walang pera. Paglakan ka, mula dito hanggang Baclaran. Enjoy na